Iniligtas ng lalaki ang isang lobo at kanyang mga anak. Makalipas ang 4 na taon, isang pangyayari ang hindi niya lubos na inaasahan. Ang mga lobo ay isa sa mga nangungunang maninila. Sila ay tuso, matalino at mabilis. Pero paminsan-minsan ay nangangailangan din ng tulong mula sa mga tao. Ang kwentong ito ay naganap sa gitna ng kagubatan ng Alaska. Noong isang maaraw na araw ng tagsibol, isang lalaking may pangalang John ang naghahanap ng ginto sa kahabaan ng Coho Creek sa timog silangang bahagi ng isla ng Caprino ng Alaska. Sa sandaling lumabas siya mula sa kagubatan ay bigla siyang nanlamig. Sa layong 6 na metro kung saan siya nakatayo ay may nakita siyang isang malaking lobo. Nahuli ito sa isang bitag na alam ni John na pag-aari ng isa niyang kaibigang mangangaso na si George. Kung hindi lumabas si John noong araw na yon ay tiyak na mamamatay ang lobo dahil namatay si George noong nakaraang linggo dahil sa atake sa puso. Dahil sa kanyang nakita ay minabuti ni John. Nalapitan ito dahil na rin sa kanyang kagustuhan na matulungan at maalis ito sa pagkakabitag. Pero nang akma niya na itong lalapitan ay agad na naramdaman ng lobo ang pagkalito at pagkatakot, dahilan para pilitin niyang hilahin ang sarili palayo sa tanikala. Noon napansin ni John ang isang napakahalagang bagay, na ang lobo ay isang babae dahil sa namamaganitong dibdib na tila puno ng gatas at isa lang ang ibig sabihin noon. Nasa lugar na yun ay may mga tutang ngayon ay nagugutom at hinihintay ang pag-uwi ng kanilang ina. Tumigil si John sa pwesto niya sa pag-asang hindi na niya matatakot ang inang lobo. Tiningnan niyang mabuti ang lobo at sa hinala niya hindi pa ito nagtatagal sa pagkakabitag at siguradong sa mga oras na yun ay buhay pa ang kanyang mga anak. Napansin niya rin na hindi pa masyadong maedad ang inang lobo. Dahil doon ay inisip niyang hindi ito lalayo sa lungga nila kung saan niya iniwan ang kanyang mga tuta para maghanap ng makakain. Inisip ni John na kailangang mapakawalan niya ang inang lobo sa mas lalong madaling panahon para makabalik ito sa kanyang mga tuta. Sa kabilang banda ay nagdalawang isip ang lalaki dahil kung pakakawalan niya ang inang lobo ay maaaring maging agresibo ito at anumang oras ay pwede siya nitong atakihin. Dahil ang instinct ng isang inang lobo ay protektahan ng kanyang mga inakay. Dahil doon ay ipinasya ni John na hanapin ang mga tuta nito at dalhin sila sa kanilang ina. Nagsimula siyang maghanap ng mga palatandaan kung saan maaaring nanggaling ang inang lobo. Kalaunan ay nakakita siya ng ilang bakas ng yapak sa paligid ng gilid ng lusak. Sinundan niya ang mga nakitang yapak at sa tansya niya ay nakapaglakad siya ng may kalahating milya kung saan bumungad sa kanya ang lungga ng mga lobo. Maingat na naglakad si John papunta sa lungga. Ayaw niya makalikha ng ingay na maaaring maging dahilan ng pagkatakot ng mga tuta at pag-alis nito. Pero napansin ni John na tahimik lang ang paligid at walang sanyalas na may mga nilalang na namamalagi pa rin doon. Dahil doon ay nag-isip siya ng plano kung paano palalabasin ng mga ito. Ginaya niya ang huni ng isang lobo. Noong una ay walang nangyayari pero hindi sumuko si John at tuloy-tuloy lang siya sa paghuni. Sa pagkakataong ito, 4 na maliliit na tuta ang lumitaw sa bukana ng yungib. Dahan-dahan silang lumapit kay John at sinimulan ng pagsuso sa kanyang mga daliri. Sa palagay ni John ay nasa 1 linggo pa lamang ang edad ng mga ito at tila nagugutom na talaga. Isa-isang pinulot ni John ang mga tuta at nilagay sa kanyang bag. Nang masigurado niyang ligtas na mga ito ay bumalik na siya sa kanyang pinanggalingan kung saan niya nakita ang inang lobo. Nang malapit na si John sa kinaroroonan ng inang lobo ay bigla itong umangil ng malakas na tila alam nitong hawak ni John ang kanyang mga anak. Inilabas ni John ang mga tuta mula sa kanyang bag at ilang saglit ay sumususo na silang lahat sa tiyan ng kanilang ina. Kahit ang mga tuta ay nakakain at maayos na, ngayong kasama na sila ng kanilang ina, si John ay hindi pa rin alam kung paano palalayain ang inang lobo. Sa tuwing susubukan niyang lumapit sa munting pamilya ay
Inaangilan siya at nilalabas ng inang lobo ang pangil nito na tila binabalaan siyang huwag siyang lalapit sa mga ito. Dahil dito ay nagdadalawang isip siyang lapitan ang mga ito. Agad namang naghanap si Jan ng makakain ng inang lobo para mapanatili ang lakas niya. Kinuha niyang isang binti ng isang patay na usa at inihain ito sa inang lobo. Alam ni Jan na kung pakakawalan niya ang nabitag na hayop, ay kailangan niyang makuha ang tiwala nito at kadalasan ay pagkain ang pinakamahusay na paraan para gawing ito. Para gawing ito ay kailangan ni Jan ng mahabang panahon at pasensya, kung kaya naman may nabuti niyang magtayo ng masisilungan malapit sa pamilya ng mga lobo. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Kinaumagahan ay ginising siya ng 4 na malalambot na grupo ng mabalahibong nilalang na sumisinghot sa kanyang muka na tila nakuha na niya ang tiwala ng mga tutang lobo at muling bumalik ang mga ito sa kanilang ina. Sa mga susunod na araw, hinati ni Jan ang kanyang oras sa paghahanap ng makakain ng inang lobo at pakikipaglaro sa mga tuta nito. Umaasa siyang sa ganitong paraan ay maiisip ng inang lobo ni hindi siya masamang tao. Sa bawat pagkakataon na nakikipaglaro siya sa mga tuta, ay unti-unti din siyang lumalapit sa inang lobo. Sa ika-5 araw kung saan binibigyan ni Jan ng pagkain ng inang lobo, ay napansin niya ang pagkawag ng buntot nito at dahil doon ay lumakas ang loob ng lalaki. At natuwa siya dahil sa wakas ay tila nagtitiwala na sa kanya ang inang lobo. Naupo si Jan na may 2 metro ang layo mula sa kanya. Sapat na layo kung saan kung gugustuhin man itong atakihin siya ay magagawa na nito. Ngunit nakatulog na lamang ang lalaki sa ganoong posisyon. Kinabukasan, nagising si Jan sa ingay ng mga tuta. Maingat niyang hinaplos ang mga ito bilang pagbati at ikinagulat niya dahil ang inang lobo ay hindi umangil o gumalaw man lang. Naisip ni Jan na isa itong magandang senyales. Kung kaya naman, sinubukan niyang hawakan ang mga binti ng lobo na nakaipit sa bitag. Nagulat ito pero hindi naman ito kumilos para pigilan ang anumang ginagawa niya. Sinuri niya ang bitag na bakal at nakita niya na nakaipit ang 2 daliri sa paa ng lobo sa mga pangil nito kung saan sa mga oras na iyon ay malaki na ang pamamaga. Ibinuka ni Jan ang pambitag at agad namang nakawala ang paa ng naipit na inang lobo. Inaasahan ni Jan na titipunin ng inang lobo ang kanyang mga tuta at tuluyan ng aalis. Ngunit kakaibang ginawa niya na ikinagulat ng lalaki. Ang inang lobo ay dahan-dahang naglakad papunta sa lalaki at sinimulang dilaan ang kanyang mga kamay at mga daliri. Si Jan ay namangha sa kanyang nasasaksihan dahil hindi ito katulad sa mga kaalaman niya patungkol sa mga lobo. Pero dahil doon ay naging mas masaya siya sa inasal ng inang lobo na tila nagpapasalamat ito sa pagtulong ng lalaki sa kanya. Ilang sandali pa ay nagpasya na ang lobo na handa na siyang umalis kung kaya't inipon niya ang kanyang mga tuta at naglakad patungo sa kagubatan. Bago tuluyang mawala ay nilingon pa nito si Jan na parang hinihikayat nitong sundan siya ng lalaki. Tila nauunawaan yun ni Jan kung kaya't kinuha niyang kanyang mga gamit at sinundan ng hayop na kalaunan ay umakyat sila sa bundok at nakarating sa isang malawak na parang. Sa gilid ng parang ay may mga anhino ng isang pulutong na lobo na may humigit kumulang 9 na matatanda at 4 na halos nasa hustong gulang ng mga tuta. Ang inang lobo at ang kanyang mga tuta ay lumapit sa grupo at pagkatapos ng ilang minutong pagbati ay sama-sama na ang buong pamilya. Ang umuungol na si Jan ay nakamasid mula sa malayo habang namangha sa bagay na nasasaksihan. Nang sumapit ang dilim ay nagtayo ang lalaki ng masisilungan at sa sinag ng apoy na kanyang ginawa ay naaninag niya mga anino ng lobo. Ngunit sa kabila noon ay wala siyang takot na nararamdaman dahil alam niyang nakikiusyoso lang ang mga ito sa kanya. Nang sumikat ang bukang liwayway kinabukasan, alam ni Jan na oras na para umalis. Inayos niya ang kanyang mga gamit kasamang inang lobo na nakamasid lang sa kanya mula umpisa.
Nang makarating si John sa dulong bahagi ng parang, ay lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita niyang nakaupo ang inang lobo at ang kanyang mga tuta kung saan niya iniwan ng mga itong pinapanood siya. Kinaway ni John ang kanyang huling paalam kung saan ang inang lobo ay nagpakawala naman ng malungkot na alulong. Saka siya tuluyang tumalikod at bumaba na ng bundok. Lumipas ang 4 na taon magmula nang makaengkwentro ni John ang mga lobo't hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Pagkatapos na magsilbi ng lalaki bilang isang sundalo sa World War II ay napagpasyahan niyang bumalik sa kagubatan. Habang naglalakad siya sa pamilyar na kakahuyan ay may nahagip ang kanyang mga mata. Yun ay ang makalawang na bitag na bakal kung saan niya iniligtas ang isang inang lobo. Sa loob ng 4 na taong nakalipas ay muling nanumbalik sa kanyang kakaibang karanasan. Sa pagkakita niya sa bitag ay nakaramdam si John ng kagustuhang balikan ang parang kung saan sila huling naghiwalay ng pamilya ng mga lobo na minsang naging malapit sa kanya. Sinunod ni John ang kanyang pakiramdam, hindi alintan ng anumang panganib na pwede niya makasalubong sa lugar na pupuntahan. Muli niyang inakyat ang bundok na kanilang dinaanan ng inang lobo hanggang sa marating niya ang malawak na parang. Nagpakawala siya ng isang mahabang ungol gaya ng ginagawa ng mga lobo na tila nagtatawag ng mga kasamahan nito. Maraming beses niya itong ginawa at nagulat pa siya nang biglang isang alulong ang tumugon sa kanya. Muling tumawag si John at muli isang alulong ang tumugon. Sa kanya napansin ng isang malaking hugis na gumagalaw mula sa madilim na bahagi ng kagubatan at ito ay papunta sa kanyang direksyon. Habang ito ay tumatawid sa parang ay nakita niyang isa itong malaking lobo. May katandaan na ito at doon niya naalala na tila ito ang inang lobo niniligtas niya 4 na taon na ang nakakaraan. Sa paghinto nito sa kanyang harapan ay kumawag ang makapal na buntot nito at nakipagtitigan sa kanya. Kung gaano ito kabilis na lumitaw sa kanyang harapan ay ganon din ito kabilis na bumalik sa kakahuyan. Hindi nagtagal ay umalis na din si John sa kagubatan. Dala-dalang isang kakaibang karanasan kung saan isang mabangis na hayop ang kanyang naging kaibigan. Kahit na sa sandaling panahon lamang na kailanman ay hindi mawawala sa kanyang alaala at babaunin niya hanggang sa kanyang kamatayan. Walang nakakaalam kung tunay nga ba ang kwentong ito o pawang kathang-isip lamang. Pero ang isang kakaibang karanasan na may kinalaman sa mababangis na hayop ay alam nating nakakatuwa at kakaiba sa pakiramdam. At isang espesyal na pangyayari na gaya ni John ay hinihiling ko na sana ay akin ding maranasan. Ikaw kaibigan, anong gagawin mo kung sakaling sa iyo mangyayari ang ganito? I-comment mo naman dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.